Sinasabi natin yan, demokratikong bansa tayo. Pero kung titingnan mo ang bansa natin, pag, pag sinabi mo kasing demokratiko ang bansa, ang mga tao ay nakakapamili ng gusto nila. Ang tunay na esensya ng demokrasya, yung nakakapamili ka ng gusto mong mga leaders. Yan ang ibig sabihin ng demokrasya. Kumbaga, ang mga leader ng bansa ay malayang napipili ng mamamayan. Ang tanong, ganyan ba sa atin ngayon? Kung iisipin mo, totoo naman, ang mamamayan ang pumipili ng ating mga leaders. Kasi nasa atin yung kapangyarihan sa pagboto natin, tayo ang pumipili. Kaya titingnan mo, parang demokratikong bansa nga talaga tayo. Republican na bansa, republikano. Republic of the Philippines nga ang tawag So, kaya lang kung titingnan mo mga kabunyog, mga kababayan, mayroon ba tayong pagpipilian? Actually, marami lang nakalistang mga pangalan pero pare-pareho rin ang pangalan. Yun ang malungkot sa Pilipinas Demokratikong bansa tayo pero ang pinagpipilian natin pare-parehong mga pangalan, apelyido. Halimbawa sa Senado na lang. Kahit naman anong eleksyon sa Pilipinas, ang maglalaban-laban, ayan pa rin, mga Cayetano, mga Estrada, mga Bilyar, di ba? Mga Tulfo. Yan na yung naglalaban-laban. Estrada, Cayetano, Bilyar. Mula pa noon, yan na yung mga mga naglalaban-laban sa politika sa bansa natin. So may pagpipilian ka ba? Ang daming nakalistang pangalan pero sa huli, ang mga nananalo naman sa eleksyon sa atin ay yung mga political dynasties. Tingnan nyo, magkapatid na Cayetano, magkapatid na Bilyar, magkapatid na Estrada, magkapatid na Tulfo. Yan yung nakakalungkot. Kaya ang nangyayari sa atin, yung political dynasty, yan ang nangingibabaw sa bansa natin. So paano mo naman ngayon masasabing malaya tayong pumili? Ang pagpipilian mo, mga parehong mga apelyido na mga dinastiya. Kahit pagdating sa mga probinsya. Dito lang sa amin sa Camarines Sur, ang gobernador dito, Villafuerte El Rey. Yung congressman dito, dalawa, anak niya. Si Mix Villafuerte at si Luigi Villafuerte. Yung ama, dating governor dito, yung ama ni El Rey Villafuerte. Yung mga anak ni El Rey yung mga anak ni Luigi, yung mga apo na yan ni El Rey, nakahilera na naman yan, napapalit. Ang lumalaban na congressman sa isang district dito, pinsan ni Villafuerte, yung magtuto. So ibig sabihin, sinasabi lang natin na may eleksyon sa Pilipinas. Pero ang kumukontrol naman ng politika natin, mga political dynasties. Di ba? Yun na nga ang nakakalungkot May naipasa ngayon na House Bill 8389 sa Kamara. Okay, nakalusot na nung nakaraang araw. Ang hinihintay na lang makalusot naman ito sa Senado. House Bill 8389. Ano tong House Bill 8389? Ito raw yung anti-political dynasty bill na pinasa ng House of Representatives. Pero tingnan nyo naman yung House Bill 8389. Ang sinasabi nila, mayroon daw political dynasty kapag ang iisang pamilya ay nasa parehong level of government. Halimbawa, governor yung tatay, yung anak ay vice governor, yung isa ay board member, bawal yon kasi provincial government. Pero kung yung ama ay governor, tapos yung anak naman ay congressman sa isang district, District 1, yung isang anak ay congressman sa District 2, tapos yung isang anak ay mayor, hindi yan political dynasty. Imagine nyo yan mga kabunyog Kaya ibig sabihin, sa pinasa ng House of Representatives na House Bill 8389, ang Camarines Sur, Villafuerte ang governor, si El Rey. Yung isang anak niya, si Luigi, congressman ng 2nd District ng Camarines Sur. Yung isa niya pang anak na dating governor, congressman na ngayon ng 5th District. Hindi yan political dynasty. Bakit hindi political dynasty sa ilalim ng House Bill 8389? Dahil political dynasty lang daw kung nasa pareho kayong governmental unit, halimbawa provincial government. Ay iba naman daw yung Congress
Yung anak niyang isa, congressman sa isang legislative district. Yung anak na isa ng Villaferte, congressman sa another congressional district. So hindi daw yan political dynasty. Tapos yung isang mayor sa isang bayan, hindi rin yan political dynasty. Kasi magkakaiba naman daw na unit ng government. Wow! Ang tindi naman ng ganyan ang definition nila. Pagka ganun daw, hindi pasok sa political dynasty. So yan ang malungkot yan. Kaya, yung ipinasa ng House of Representatives na anti-political dynasty bill, House Bill 8389, peke yan. Peke yan. Hindi yan totoong anti-political dynasty bill. Ang tanong ngayon, peke na nga yung anti-political dynasty bill, makalusot pa kaya yan sa Senate? Malamang hindi. Kasi ang nakalagay doon sa anti-political dynasty bill na yan, kapag magkapatid na sa isang government unit, halimbawa senador, bawal. O dyan, bawal na yung magkapatid na Cayetano, bawal na yung magkapatid na Tulfo, bawal na yung magkapatid na Estrada, bawal na yung magkapatid na Villar. Buti nga, hindi pa nangyaring naging magkapatid na Binay, si Abby Binay at saka si Nancy. Buti nga hindi na nanalong senador si Ben Tulfo, di tatlo na sanang Tulfo yun. Kaya yun ang malungkot mga kabunyog. Yung sinasabi nating araw ng kalayaan na demokratikong bansa na tayo, ang hirap kasi sa demokrasya dapat malayang nakakapili ang mamamayan ng gusto. Oo, nakakabuto ang mamamayan. Pero sino naman pagpipilian mo? Pare-parehong apelyido, mga political dynasty, mga trapo. O yan ang malungkot sa politika natin. Yan yung totoo. Kaya yung nakalagay sa ating constitution, na the state shall ensure anong nakalagay doon sa declaration ng principles natin, state policies. Article 2 yata yun, section 26 ba yun? The state, parang ang state ay titiyakin na may equal opportunity sa public service. So yun nakalagay yun The state shall ensure equal opportunity in public service. Ibig sabihin, ang oportunidad na makapagsilbi, pantay-pantay. Paano mo masasabing pantay-pantay? Political dynasty na nga eh. Ngayon yun. At nakalagay doon, and shall prohibit political dynasties. Ang problema, may nakalagay na phrase, as may be defined by law. Yun yung problema, as may be defined by law. At ang definition ng law, ang political dynasty, kapag iba-ibang political units, hindi yan political dynasty. Yan yung masaklap. Yan yung masaklap. At ang ito pa mga kabunyog, ito pa yung nangyayari. Dahil sa sobrang kahirapan ng ating mga kababayan, naghihirap ang ating mga kababayan, hirap na hirap. Sa sobrang kahirapan ng ating mga kababayan, hindi naman sila nakakaboto sa gusto nila. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.